Ngayon, sa panahon mo, Marcos, ang daming milagro. Nangyari yan sa pamamalakad ng speaker na pinsa mong si Tamba. Ngayon lang. Ngayon 19th Congress. Ngayong presidente ka, Marcos, na mayroong blanco pirmado. At kung Ganyan ito kayo rin ay katindi. sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Yung palakpakan. Number 1, si Martin, ididimanda. Okay? Ito paiingayin ko. Ito paiingayin nyo. At ito ang paiingayin nating lahat. Hindi yung impeachment. Kaya sinasabi natin ito ito talaga issue ng Pilipinas. Yung impeachment, wala yan. Andyan si BP Sara o wala, gawa-gawa lang nila yan. Etong bilyon nawawala, gutom mga abuti ng Pilipino dyan. At isipin mo, yung mawawala na yan, mapupunta yan sa ayuda. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Yung nag-fill up niyan, marami dyan gagamitin para sa ayuda, para yung ayuda naman ay gawing legal na vote buying, tapos itong vote buying iboboto sila. So gumawa sila ng illegal para sila iboto, tapos tayo na magsasaper, tapos gagawin nila yan taon-taon. Bakit? Hindi nila inaamin yung mali nila. Ang tao hindi umaamin sa mali. Uulit-ulitin yung pagkakamali. So taon-taon niyang gagawin nila yan. Yung blank items na yan. O, di ba? Niyari tayo. Pera natin, ang pangbibigay sa ayuda, para iboto sila. Galing, no? Di ba? Utak din to si Tamba. Utok, demonyo. Pangalawa, itong si Saldico. Yan, Saldico. Again, tumutugma si BP Sara. Tamba at Saldico ang nagdidesisyon ng pera natin. Pera nyo! Nagdidesisyon si Tamba at si Saldico. 2 tao lang. Sino ba itong mga ito? Bigla na lang sumikat sa Pilipinas. Ano bang nagawa nito sa mundo? Bigla-bigla na lang. Parang hari, bigla na lang silang parang nag-astang Diyos, hawak na nila lahat ng pera ng Pilipinas. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Sama muna si Marcos. Sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Linaw, di ba? At walang nangyayari sa speaker na hindi alam ng presidente. Magpinsan yan So lahat yan, alam ni Tamba. And alam ni Marcos. Kung hindi alam ni Marcos yan, inutil siya. Lahat po yan may basbas ng speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng speaker. Kaya alam mo, very credible to kasi congressman to Diba? May hawak sila mga kopya, may mga hawak na ebidensya. At alam nyo, bago lumabas to, may kwento ko lang. Itong nangyayari ngayon, nilalabas na po ni Banat Bayan. Nilalabas na po ng mga iba't ibang vloggers yan. Na hawak ni Tamba lahat. Kaya nga puro demanda ang tinanggap nila kay Tamba Hawak ni Tamba. Walang gagalaw dyan nang walang go signal ni Tamba. Kaya marami congressman na matitino, naaasar. Bakit kailangan kaming sumipsip sa'yo para mayroong makuha?
Ganun ang datingan. Pero then again, lalabas naman ang katotohanan dyan eh. Ha? Ako naniniwala ako, may bidyong hawak si BP Sara patungkol dito sa Okada. At yan, maglalabasan niyang isang-isa sa demanda at doon sa impeachment. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. I agree with you, Kong. Siya ho ang author nito. Correct. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Yo, palakpakan naman. Siguro ito si Kimbo, pinapagalitan na ito. Ito, kukwento ko ha. Na-i-vlog ko rin po yan eh. Noong ini-interview si Kimbo, tumatakbo pa yan. Halos mangiyak-ngiyak yan dahil ini-interview ng media, iniiwasan niya. Naalala niyo yon? Doon sa mga manunood ko? Kung hindi, tingnan niyo yan. Nagbigay po ako ng komentaryo dyan. Halatang halata yung pressure kay Kimbo. Tumatakbo siya, iniiwasan niya, pinagsasalita niya yung staff niyang hindi ko maintindihan kung bakit epal ng epal. Di ba? Iwas siya. Tapos kinabukasan, meron na siyang statement. Naghanda lang pala. Ang problema, mali yung paghahanda niya. Umamin. Di ba? Ang magnanakaw, hindi dapat umaamin. Ang manloloko, hindi umaamin yan. Di ba? Alam ng mga kalalakihan yan eh. Oh, hanggat kahit ka nakapatong na, hindi pa rin umaamin eh. Oh, silang mga kalalakihan, hindi ako ah. Di ba ganyan ang style ng mga lalaki? Oh, kaya lang hindi lalaki to si Kimbo. Ano nangyari? Umaamin. Yari siya ngayon kay Tamba. Kasi ang style ng politiko, tanggi ka lang ng tanggi. May ginawang Okada, tanggi. Adik ka ba? Tanggi. Magpapa-hair follicle test ka? Tanggi. Tanggihan mo lahat. Kahit alam na ng taong bayan. Kaya lang ito si Kimbo. Siguro bagito. Bagito sa pagnanakaw, ay bagito sa panloloko. Ay, kung ano ba yan? Basta bahala na kayo. Oh, napaamin. Oh, siya ang hero ngayon. Diba? Kasi kakampi nila yan eh. Alam mo ang balat niyan Tamba. Oh, ang dugo lumalabas diyan, buhaya. Magkakaano yan eh, magkakatropa yang mga yan. Ah, di ba? So very credible yung nagsasalita ngayon si Alvarez na congressman, pero mas credible to si Kimbo. Bakit? Kakampi eh. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Anong problema? Ito doon sa mga hindi pa po nakakala, anong problema ba kung umamin? Kasi tinatanggi nila yan. Tinatanggi nila na may blanco. Inamin ni tinatanggi nga nila Chis yan. Kung sino-sino dyan, tinatanggi yan. Inamin ni Kimbo. Di ang dami niya nalagay sa alanganin. At pag inamin mo yan, ibig sabihin, meron tayong problemang malaki. May krimeng nagawa. Parang halimbawa ay merong murder. Pwedeng itanggi. Diba? Pero si Kimbo, inamin niya na merong dead body. Tapos sila dyan. Bakit nagkaroon ng dead body? Halimbawa lang po, ba't nagkaroon ng dead body doon sa gitna nyo? Ganyan po ang pag-amin ni Kimbo. Wala na silang lusot. Dapat patunayan nila bakit namatay yan, hindi nila kasalanan. Ngayon, same thing with Kimbo. Dapat patunayan nila Tamba, sino nag-fill up niyan at hindi nila kasalanan at hindi sila ang nag-fill up. Pero until now, walang umaamin kung sino nag-fill up. Ang tinuturo nila yung staff. Hindi pwede yon. Walang kapangyarihan yung staff. At kaninong staff yun? Naintindihan? So, huli sila dito. Nailaglag talaga sila ni Kimbo sa pangyayaring ito.
Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Yun. So kung ano yung napagkasunduan, dapat i-produce. Ang problema, hindi nga nila pinuproduce eh. Kasi I'm sure may pagkakaiba yan kaya hindi nila ma-produce. May sasabit na naman. Tanungin mo ngayon kung Alvarez, si Kimbo, baka mapaamin na naman eh. Kung asan yung enrolled bill. Baka mailabas niya. Pitpitin nyo ngayon si Kaya sabi ni Alvarez eto tanungin yung media, baka pwede nyong tanungin. Tanungin nyo yung si Kimbo kasi pag natataranta to si Kimbo napapaamin. Tinanong ng media yan eh. Pero mapunta tayo dito. Ako naniniwala ako. Bukod doon sa may magandang mangyayari ngayong February, March. Kasi sa akin naman ay bulong-bulong lang yun. May bumubulong-bulong lang, ha? Pero bukod doon, ako'y naniniwala na may hawak na video, ito si PRRD. Naalala nyo, sinabi niya, bangag si Marcos. At hindi magsasalita to si PRRD nang walang hawak na ebidensya. Naalala nyo, mayroong siyang sinasabing listahan na nandoon si Marcos. Naalala nyo yung mag-e-eleksyon, sinabi niya na mayroong tumitira sa jet plane at sa yate ng cocaine. Kaya nga hindi kami pumanig, hindi kami nabudol ni Marcos dahil nakinig kami dun sa tatay, kay PRRD. Nakinig po kami kay PRRD. Tapos ngayon sinabi niya rin ulit dito sa Maysug, bangag ang ating presidente. Do you think loose cannon lang si PRRD? I don't think so. Ang karakas ni PRRD, yung ganyang antas, may hawak yung ebidensya. At ako naniniwala, lalabas isa-isa yan. Pag talagang pinitpit nila si BP Sara at magkakalaglagan ng talaga, lalabas yan. Maaring hindi ilabas ni PRRD, maaring lalabas sa mga vloggers. Maaring lalabas sa media. Or maaring lalabas kung saan. Okay? Hindi po weak si PRRD. Hindi yan salita lang ng salita ng walang laman. Of course. Itong nangyari sa impeachment na ito, duluhan na po ito eh. Nagkaduluhan na. Kaya nga again, gusto ko ito kasi alam natin ang kulay ng bawat isa. Yung gumigit na Marcos yan. Considered him Marcos kasi duwag, wala rin pakinabang eh. Nakikipaglabang tayo, nasa gitna siya. Anong klaseng tao yun? Di ba? So, wag na natin asahan, wala tayong mahihita sa mga taong ganun. Pero ngayon, duluhan na ito eh. Ito na yun. Kaya pag natuloy ang impeachment na yan, lalabas yung mga sinasabi ni BP Sara na dapat ng pag-usapan pag magpasko muna at yung mga video na hawak ni PRRD, lalabas na. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift. Mapupunta sa Office of the President. Yon. Hindi pwedeng walang enrolled bill tapos pinirmahan ng presidente. Ngayon, Marcos, huwag ka magturo ng dapat sisihin. Manindigan ka naman para sa Pilipino. May dayaang nangyari. Hanggang ngayon, weak ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin maninindigan. Ano ka bang klaseng tao talaga?
Kasi kung wala kang kasalanan dyan, paimbestigahan mo yan, ilabas mo sa taong bayan kung parang yung ginagawa dati ng mga hari, ilalabas ko sa arena yung may kasalanan. Ganun ang gawin mo, Marcos. Kung wala kang kasalanan, kung wala kang alam, ilabas mo sa taong bayan yung may sala. Pero hindi pwedeng walang may sala. Merong may sala dyan kasi may blanco. Marcos, maninindigan ka ba o magiging weak ka? May pakinabang ka ba sa Pilipinas o inutil ka? Yan lang yun eh. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Diba? Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan o pareho ba yan nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary? Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Ako swak sa bangay sinabi ni Atty. Topacio. Kaya nga pinipilit ko sa inyo na wag nating kakalimutan ito. Dahil tong impeachment na ito, wala silang plano. Not now. Hindi yan ang plano ni Tamba dyan. Ang plano ni Tamba dyan ay pagtakpan. Remember this. Last day na ng session. Ang tagal lang nakabinbin yan. Yung impeachment na yan. Ang tono ng mga bata ni Tamba, walang oras. Walang oras. At inaantay pa yung fourth complaint. Dumating ba yung fourth complaint? Hindi. May oras ba? Wala. Pero pinasok nila, pilitan. Bakit? Kasi alam nila, maliligo ng demanda si Tamba. Masusunog siya talaga dito sa isyung to. Alam niya yun. Kaya nga, ramdam niya yung karma parating eh. Anong ginawa niya? Desperate action, last session. Pinasok nila yung impeachment. Pero hindi nila planong paandarin yan sa Senado. Ako'y naniniwala, hindi yan paandarin basta-basta kasi sa ngayon wala silang numero. Or nanliligaw pa sila ng senador na magbibigay ng 125 reasons para i-impeach si Sara. But as of the moment, hindi yan ang motibo ni Tamba. Ang motibo ni Tamba, pagtakpan ito. Pagtakpan itong paliligo sa kanyang kaso. Yung ilalabas yung baho niya dito sa blank items na yan. Hindi ba kayo nagugulat? Nagkagulatan dyan. Even the congressman, yung ibang mga congressman, hindi alam to. Nagkabiglaan daw dyan. Biglang, wala na sa isip. Isipin mo last day. Di ba? Last day ng session, biglang lumabas. No choice eh. Hindi nila mapagtakma. Sinubukan nilang magpalabas ng issue patungkol sa mahuhuli na si Bantag. Hindi na nag-click. Dami nilang nilalabas na issue, di ba? Para mapagtakpan yung kagaguhan nila. Wala. Kaya tayo kababayan, ilagay nyo sa comment section. Ikaw ba nangangako? Ako hingi ko lang to sa inyo. Nangungumbaba. Na hinihiling sa inyo, wag niyong tigilan nitong blank items. Ito ang issue talaga. Lagay nyo sa comment section. Hindi namin titigilan yung blank items na yan. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. Correct. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative document. Yan. Monday po.
So ito susuportahan natin. Ito isisigaw natin. Dikdikin nyo na sa Facebook nyo. Dikdikin nyo sa YouTube nyo. Lahat tayo makakapag-participate dito. Dikdikin natin ito. And we support, Kung kayo'y makakapunta ron, di ko alam kung pwedeng pumunta, or kung kayo'y balita nyo tong demanda na ito. And nawa ay ipagdasal natin na maging patas ang korte natin. No? Pero ako'y may tiwala sa korte natin na sila ay hiwalay. Kaya nga dapat sa korte ang... Kasi isumbong mo sa kapwa mo, congressman, yung problema ni Tamba, magkakakampi ang mga animal na yan eh. Dito na lang tayo sa korte. Hindi nila hawak yan eh. Hindi nila teritoryo yan. Patas po ang korte. Ako'y naniniwala, patas ang korte. At darating na yung inaantay na karma nitong si Tamba. Which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code, but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Yun, matindi. Krimen po yan. Kulong po yan. Dapat managot. Tulong-tulong tayo na dapat may managot dyan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.